Ito naman ang sabi ng Pangulo, ha? Magsitigil kayo, sabi niya. Pinigil na ng Pangulo. Ayun ang sinasabi ko. Ang sabi niya sa kanyang latest Facebook post, na ipagmalaki na lang natin. Huwag na tayo mag-away tungkol dyan. Ayan. Ayun ang sabi niya, patuloy nating pinapalakas ang kampanya sa bloodless war on drugs. Sa pinakamalaking drug hole sa kasaysayan, libong-libong buhay ang nailigtas sa kapahamakan ng addiction. Ayan. Hindi tayo titigil sa pagpapatibay ng prevention, rehabilitation at pagpapatupad ng batas para masugpo ang kalakalan ng droga sa lahat ng antas at mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Ayun. Oo. Ang sabi nila, ito ang dapat na kampanya laban sa illegal na droga. Hindi yung bloody. Hindi yung laging may patay araw-araw. Ang importante, maraming nahuhuli na droga. Pero ako naman kay BP Inday, ako hindi ko na dapat sinitay, hindi ko na pinuna yun eh. Ay naman, oo. Diba? Oo. In fairness kasi paano yan eh. Saka drug war din naman yan. Pareho naman yan ang kampanya din ng ama niya. Yes. At bago sa mga nakalipas na administrasyon eh. Di ba dati nga naalala mo, sino ba yun? Dati may pumuna rin eh. Yung mga kidnap victim na ipinapakita, at minsan dinadaluhan pa ng presidente. Di ba si Erap nga yung nare-rest yung kidnap. Sabi na, hindi na dapat ginagawa ng Pangulo yan, etc. Ano yan eh, strategy na isang Pangulo. Wala tayong magagawa. Walang problema dyan. At saka kung minsan siguro, sa advisor ng Vice President, kung minsan, pag kami ginawang tama naman ng Pangulo ng Pilipinas, sang-ayon naman niya, di ba? Pwede naman. Kasi wag mo lahat tinutulan mo. O kaya naman, wag ka na kumibo. Di ba? No comment ka na lang. Sabi, tama, pareho lang naman kami ng yung tatay ko, yan din naman ang gusto. Pigilan ng illegal na droga. Magkaiba lang sila siguro ng naging kapalaran. In fairness, tunilada po ang dami niyan. Kung talagang yan ay, ang balita naman talaga, hindi naman talaga intensyon sa Pilipinas dalhin yan eh. Ganun ba? Kumalat lang sa karagatan ng Pilipinas na nakita dito sa atin. Yung mga yan. Yung shabu na yan. Hindi ko lang alam kasi sa ganyan kadami, aywan ko kung ganyan ba kadami ang consume ng Pilipinas, hindi naman siguro. Yan ang isa namang angulo na sinasabi ng ilan dyan. Na kaya daw ganyan kadami ang lulutang-lutang na siya sa dagat. Dahil bumalik na naman ang napakaraming user, ang market daw ay nagbukas na naman. Parang yung dating mga Shabu Changi, Shabu Supermarket. Meron na naman daw, kaya marami na naman daw supply na pumapasok. Pero ito kasi, again, sabi natin, hindi ito drug operation, anti-drug operation. Yun nga. Kasi marami po dito, dun nga sa karagatan ng Pangasinan, Cagayan, na nakitang nasa dagat ng mga mangingisda. Iba naman, inireport po sa Coast Guard. Kaya po yan nasamsam. Kaya dalawa ang dyan ang magkabilang panig na nagsasabi, yan dapat, diba? Marami tayong nasabat ng mga illegal drugs. Yung kabila naman, yan ang katunayan na nagbalik na naman ng mga addict. Ayun. Kasi andyan na naman yung supply na malaki. Yun daw yung magkabilang niyan. Kasi, alam nyo, mag-concentrate na lang tayo sa yung laban sa droga. Kasi kung sasabihin mo, kami magaling, sila magaling, kasi lahat ng ito mga administrasyon, may kanya-kanyang paraan sa paglaban sa illegal drugs eh. Naging madugulan talaga, aminin naman natin ng totoo, sa panahon ni Duterte. Kasi nga, ang stand naman ng Pangulo Duterte, parang 4 o hanggang 6 na milyon na ang drug addict sa Pilipinas eh. Dami. Kung hindi ka naging talagang madugo ang kampanya, lalo pang dadami. Yun ang kanyang paninindigan. At hindi lang yun, Jen. Dapat makita rin natin na bukod dun sa madugo, mas marami naman ang nagpa-rehabilitate, di ba? Ayun, milyon, talaga milyon. Yung pila-pila, di ba, sa rehabilitation. Dahil nga natakot eh. At saka iba talaga, marami yun talaga, aminin natin totoo, marami talaga nagbago. Natakot talaga. Oo nga. Di ba? Oo. Aminin din po natin pangalawa pa, totoo din. Marami talaga mga opisyal ng gobyerno, noon nga, mga general pa. Ayun, yun, diba? yung tama. Na bisto na sila ay sangkot sa illegal drugs. O ano man ang kanilang pagkakasangkot dyan. Talagang, well, yun ang katibayan na talagang malala na po ang problema sa illegal na droga. Hindi pwedeng papatay-patay ang kampanya. Di ba? At ngayon,
Maraming para bagang naghahanap-hanap pa nga eh. Yung iba, di ba, para daw lumamya eh. Well, again, strategy po yan ng gobyerno eh. Pulisiya eh, no? Ang pulisiya ng dating Pangulong Duterte, ito ang kanyang kampanya laban sa droga. Ngayon po, nag-iba ang pulisiya laban sa illegal na droga. Wala tayong magagawa. Yan ang style ng presidente. Ang Pangulong Bongbong gusto niya matindi ang kampanya laban sa illegal na droga. Pero dapat bloodless. Walang dadanak ng dugo. Di ba? Well, yan naman po nangyayari at ganun na nga po ngayon.